po. Salamat. Salamat po. Okay. Sorry? October 23 po, Martes, 10 Oh, is it a Wednesday? Sorry. Double check ko lang. Sandali po. Wala naman akong sinabing araw nung announcement. Sandali, ha? Walang audio. 23. Nga, no, Wednesday. Sorry. Usually, nag-Tuesday tayo, eh. Okay. So, ire-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Quiboloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng alas 10 ng umaga. Salamat. First question, Ate Sally. Ma'am, pinayagan na si Pastor Quiboloy ng Korte na mag-attend sa Senate hearing? Susulat po ulit ang komite sa Korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng Korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung inaasahang mangyayari sa hearing? Maghaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant. Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya dun man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Mga ilan po yung mga bago na? Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. And then, comment nga sa plea deal ni Marisa Duenas. Kung gusto, pwede kong basahin. No? Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan. So, invited siya sa hearing on October 23 and nag-express ba ng intention na mag-participate sa hearing? Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. And then, last question from my end. Ma'am, doon sa inyong naging executive session with Alice Gool last Wednesday? Tuesday? Tuesday po. May bago ba na na-share na information na si Alice Gool? Naging worth it naman po yung more than 1 hour nyo na executive session with Alice. More than 1 hour nga eh. Pero hindi pa rin completely worth it. Hindi pa rin sulit na sulit. Dahil wala rin masyadong maraming
bago, may ilan na mga kapirasong sinusubukan pa naming i-follow up in open hearing. So no more executive session with Alice Go, ma'am. Looks like no more executive session with Alice Go or Go Hopping. Okay, next si Victoria Tulad po. PBS. Hi, ma'am. Hi. Ang sabi po ni Senator JV kahapon, meron daw bagong names na sinabi si Go dun sa executive session. Can you confirm lang po? Yun yung bahagi sa mga kapirasong ilang mga bago na yung ibang kapiraso no naririnig namin dati. So, para maging mas sulit, mas worth it, yung time hindi lamang ng komite pero ng publiko na sumusubaybay dito, sa huling pagdinig dito laban sa POGOs ay susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan niyan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Ma'am, nung last hearing, medyo shocking yung participation ni Mary Ann Maslog Yes. dito kay Go. Do you think dapat papanagutin po ang PNP Intelligence Group kasi binigyan siya ng access, binigyan siya ng authority? Yun yung isang fina-follow up pa namin kung ano yung naging papel ng PNP Intelligence Group dito sa saga ni Guo Huaping at kung ano din ang maisasagot nila sa amin sa komite sa aming mga tanong. So kasama yon sa ilan sa importanteng huling itatanong at kukuhanan ng sagot ng komite sa last hearing. So invited po sila, ma'am, sa next hearing? Invited po sila. So you're looking into their possible liability rin po? We're looking into their possible liability or otherwise yung kabuoang naging papel nila dito sa aming investigasyon laban sa POGO at pati na yung ano ba ang papel ni Guo Huaping sa lahat ng ito. Ma'am, sabi ng BI, si Go Huaping ay possible lumabas daw po through a private hangar or private airstrip. Meron po ba kayong information about it? Mas inaasahan ko pa at iniintay at pagbabatayan ng mas conclusive yung complete report ng Bureau of Immigration na sinabi ni OIC Viado kahapon na kukompletuhin pa nila. So hopefully within the next few days. Thank you. Next si Raymond. Political Ma'am, ID. handa na ba kayo makatrabaho na si Pastor Kibuloy? Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa-botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang ganyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Okay, next si Agatha, Billionaire TV. Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Nicanor Faeldon in the next POGO hearing po since na-mention po siya last hearing? Pinag-aaralan din po naming imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel ni Mary Ann Maslog at binanggit pa in full ni Guo Huaping na Nick Faeldon daw. Okay, next, Mav Gonzalez, GMA7. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma'am. Ayan. Sumagot na po sa inyo yung DFA about your request po about Xi Jinping po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Xi Jinping. So
bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, na gagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay She. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay She, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the